sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balot ang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo ngayon ay Biyernes, December 5, 2025. Ako, si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Sara Diskaya, malapit na ang arestuhin kaugnay sa 100 million peso flood control ghost project ayon kay PBBM. Independent Commission for Infrastructure, posibleng puwagin na ayon kay Ombudsman Remulla. Yusek Jojo Cadiz na inakusahan ni Zaldico na bagman umano ni PBBM, nag-resign na. 2 Diskaya luxury cars bumenta ng mahigit 9 na milyong piso sa subasta. Pero Rolls-Royce at Bentley wala pa ring bumibili. 13th month pay, natanggap na ba? Financial advisor, may payo sa wastong paggastos sa bonus. At sa showbiz, Dennis Trillo, Best Actor sa 2025 Asian Academy Creative Awards. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nakahanda na ang Philippine National Police at Department of Interior and Local Government na arestuhin si Sara Diskaya at iba pang mga sangkot sa halos 100 milyong pisong ghost flood control project sa Davao Occidental. Yan ay oras na lumabas ang mga arrest warrant mula sa korte. Si Diskaya ang pangunahing respondent sa reklamong graft at malversation na isinampa ng Ombudsman ngayong Biyernes. Ngayong araw din, ipinasara naman ng Pasig City ang 9 na kumpanya ng mga Diskaya sa naturang lungsod. Formal nang naisampa sa Digos City Regional Trial Court ang reklamong malversation at graft na inihain ng Office of the Ombudsman sa kontratistang sina Sara Diskaya at Maria Roma Rimando. Kasama rin sa inirereklamo ang ilang opisyal ng DPWH na ngayon ay suspendido na sa trabaho. Nag-ugat ang reklamo sa halos 100 milyong pisong ghost flood control project sa Barangay Kulaman, bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Sa inspeksyon ng CIDG noong 25 September 2025, natukoy na walang anumang konstruksyon sa lugar na yon. Ayon sa kanilang finding, ang mga respondent na ito ay kumilos ng may manifest partiality, bad faith, o gross negligence. Mismong si PBBM ang nag-anunsyo na nagbabadya na ang warrant of arrest laban kay Diskaya. Kaya pinamamanmanan na niya ang galawan ng kontratista. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maareston sila kaagad. Ang malversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Nangako naman ang PNP at DILG na nakahanda silang arestuhin ng mga sangkot oras na maglabas ang korte ng warrant. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Kasabay nito, ipinasara ng Pasig City Local Government ang 9 na kumpanya ng mga Diskaya sa lungsod. Binawi ang lisensya at permit ng mga ito dahil sa mahigit 1 bilyong pisong buwis na hindi nababayaran. Una na ring binawi ng Securities and Exchange Commission ang corporate registrations ng Diskaya companies dahil sa mga paglabag. Naniniwala si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na posibleng mabuwag ang Independent Commission for Infrastructure at posible ito sa susunod na 1 o 2 buwan. Paliwanag ni Remulla, hindi naman itinakda panghabang buhay ang ICI na siyang binuo nito lang Setyembre sa bisa ng Executive Order No. 94. Ayon kay Remulla, maaaring ang Office of the Ombudsman na ang magpatuloy sa mga gawain ng ICI sa pagpapanagot ng mga sangkot sa flood control mess. Sinabi ito ni Remulla matapos ang
pagbibitiw ni ICI Commissioner Rogelio Babe Singson dahil sa anya'y kawalan ng pangil ng komisyon. It can cease to exist later on when all the cards are laid already on the table. I mean to say that probably by the time that we hire 60 to 70 lawyers within the next 2 months, there may be no need for them to exist anymore. Mariing itinatanggi ng Malacanang ang mga ulat na kulang umano sa pondo at suporta ng gobyerno ang Independent Commission for Infrastructure. Sa briefing, inamin ni Communications Undersecretary Claire Castro na nagkaroon ng kaunting delay sa paglalabas ng 41 million pesos na budget ng komisyon, pero anya, nasa ICI na ang pondo. Giit pa ni Castro, ibinigay ng Pangulo ang lahat ng kailangan ng komisyon. Pero umiwas naman si Castro na sagutin ang mga issue ng posibleng resignation ng iba pang miyembro ng ICI. Ipinakiusap na po natin, since nandiyan na po yung pondo, kung ano po yung pagkukulang sa may mga dapat na bayaran na po agad. At hindi po naman nagkulang ang Pangulo dahil lahat po ng kailangan ng ICI, lahat na maibibigay na tulong po na manggagaling po sa Pangulo, iyan po ay ibinibigay. At patungkol po kung sino po yung magre-resign, siguro mas maganda po siya na po yung kanyang, siya na po ay yung tanungin. Nagbitiw na sa pwesto si Department of Justice Undersecretary Jose Jojo Cadiz na siyang isinasangkot ni ex-Congressman Zaldico na umano'y bagman ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang Ilocanong si Cadiz ay dating nagsilbi sa staff ni Marcos sa panahong siya ay nasa Senado noong November 24 naman nang akusahan siya ni Zaldico ng pinaghahatiran umano ng 200 million pesos at di umano ay parte ng kickback na ide-deliver kay President Marcos. Nagbitiw si Cadiz isang araw matapos ilathala ng Rappler ang isang report na ang 19 anyos na anak ni Cadiz ay inilistang opisyal at may-ari ng JSJ Builders Construction Company na nakakopo ng milyong pisong halaga ng government projects. Hindi naman binanggit ng Malacanang kung kailan nagsumiti ng resignation letter ang naturang opisyal. Hindi rin kinumpirma ng palasyo kung alam ni Marcos ang kaugnayan ni Cadiz sa construction company. Sa ating pagkakaalam, siya po ay nag-submit na ng kanyang resignation. Wala po ako mako-confirm sa ngayon. But if there's a need for investigation on that issue, so let the investigation be done. Long overdue, yan naman ang depensa ng Department of National Defense sa pagtaas ng base pay o sahod ng military at uniformed personnel sa harapin ng batikos sa timing ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Defense Spokesperson ASEC Arsenio Andolong, kasalukuyang hinihintay ng ahensya ang detalye ng adjustment at tiniyak ang suporta sa review ng polisiya. Sa isang video message, binigyang diin ni Marcos ang dedikasyon ng mga sundalo at ang implementasyon ng pagtaas sa 3 tranches simula Enero 2026 hanggang Enero 2028. Saklaw ng increase ang mga personel mula DND, DILG, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections at National Mapping and Resource Information Authority. Pinabulaanan naman ni Andolong ang alegasyon na isang umano'y suhol ang pagtataas ng base pay. Anya matagal nang nararapat ito sa mga kasundaluhan. Sabi nga ng Presidente, overdue na to, matagal na. So, yun din ang pananaw namin sa Department of National Defense na dapat naman talaga bigyan na ng pay increase ang ating mga sundaluhan. Lalo na ika nga sa kanilang ginagawang trabaho na yun, mas mahirap kasi yung mga previous years. So, we welcome it. Naglipanan ng muli ang online sellers ng iligal na paputok. Arestado ang ilang individual matapos ang sunod-sunod na operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad laban sa panganib ng pagbili ng ganitong iligal na firecrackers. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Sunod-sunod ang operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group sa iba't ibang lugar. Sa ganitong panahon kasi, talamak na naman ang online selling ng iligal na paputok.
Sa loob ng 1 linggong operasyon, nakumpiska ang mahigit 2,200 piraso ng sari-saring illegal firecrackers. Isinagawa ang mga operasyon sa Tondo, Maynila at Cabanatuan, Nueva Ecija, kung saan na-recover ang pake-paketing paputok. Yung King Kong firecracker, merong Kabasi firecrackers, then we have the what we call the tuna firecrackers. These are the common being sold in online. Sinundan ito ng operasyon sa Cavite, Maynila at Caloocan kung saan natimbog ang mga nagbebenta. We have arrested 6 individuals in a separate operations, and we already filed at least 5 cases for the violation of the laws. So ngayon sila ay nakakulong initially according to them for self-consumption and for further retailing as a small-time retailer. Batay sa investigasyon, karamihan ng mga paputok ay galing Bulacan. Ipinopost sa social media at kapag nagkasundo sa presyo, ipinapadala ang item sa pamamagitan ng courier. Ang ilan sa mga ito ay nire-resell ng mga parokyano. Nagbabala ang mga otoridad sa panganib na maaaring idulot ng mga illegal na paputok. Hindi tayo rin safe pag bumili tayo ng firecrackers sa mga online kasi hindi natin alam kung saan ito ginawa. So alam niyo naman, baka makabili kayo ng mga substandard firecrackers, so it might be the cause of injuries kung pinaputok niyo ito o ito ay mag-cause ng mga malalaking sunog. Patong-patong na kaso ang posibleng kaharapin ng mga nahuling nagbebenta ng illegal na paputok. Kabilang ang paglabag sa Republic Act 7183 o Firecracker Law at Cybercrime Prevention Act of 2012. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nagsimula na po ang maikling panahon ng La Nina na umiiral ngayon sa Tropical Pacific at magpapatuloy hanggang unang quarter ng 2026. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, bumaba ang sea surface temperature sa Central at Equatorial Pacific noong Setyembre, kaya lalong lumamig nitong Nobyembre, lalo't umabot na sa weak o mahinang La Nina threshold. Batay sa climate models, malaki ang tsansa na magtutuloy-tuloy ang La Nina mula ngayong Disyembre hanggang Pebrero. Karaniwang dulot nito ang mas malalakas at mataas na tsansa ng pag-ulan kaysa sa inaasahang insidente ng flash flood at landslide. Mas mataas din ang tsansang tumaas ang pagbuo ng tropical cyclone activity o mga bagyo sa Philippine Area of Responsibility sa panahong ito. Parang kahapon lang sila napapanood sa TV, fast forward, biglang reunion na ng pamosong grupo na kung tawagin ay Sex Bomb. After 20 years nga ay muli nagkita-kita ang grupo kasama ang kanilang leader na si Rochelle Pangilinan, sina Jopay, Ira, Sunshine at iba pa. Nagbahagi rin ang asawa ni Sunshine Garcia na si Alex Castro ng video sa concert ng Sex Bomb kamakailan kung saan proud na proud ito sa performance ng asawa. Bukod sa mga sayaw kung saan sila nakilala tulad ng Spaghetti, Get Get Out at Bakit Papa, inawit din nila ang pamosong theme song ng JC Siete kung saan nakilala rin ang grupo sa kanilang pag-arte sa telebisyon. Sa mga gusto pong manood, nakatakdang magtapos ang konsyerto nga bukas, December 6, 2025. Susunod, 2 Discaya luxury cars bumenta ng mahigit 9 milyong piso sa subasta. Pero Rolls-Royce at Bentley, bakit wala pa ring bumibili? At 13-month pay, andyan na ba? Financial advisor may payo sa wastong paggastos sa bonus. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Umabot sa mahigit 9 na milyong piso ang nalikom na kita sa re-auction ng luxury cars ng mag-asawang Discaya sa Bureau of Customs ngayong Biyernes. Pero ang pamosong Rolls-Royce Cullinan, bigo pa ring mabili dahil anila sa sobrang mahal ng presyo.
Samantala, nilinaw naman ng customs ang mangyayari sa mga hindi nabentang sasakyan. Alamin sa balitang A to Z ni Naomi Almohano. Congratulations to our winning bidder, Honorable Mr. Jose Maria Esteban III. Nabili ng 2 pa sa 7 mamahalin at high-end na mga sasakyan ng mag-asawang Sara at Pacifico Curly Discaya sa re-auction ng Bureau of Customs ngayong Biyernes, December 5. Pumalo sa mahigit 9 milyong piso ang nalikom na kita mula rito. Matatanda ang 4 na sasakyan ang natira mula sa unang auction na ginanap noong November 20. Kabilang dyan ang Toyota Sequoia, Toyota Tundra, Rolls-Royce Cullinan at Bentley Bentayga. Ngayong Biyernes, nabili na sa halagang 3.48 million pesos ang Toyota Tundra mula sa bagong floor price nitong 3.47 million pesos. Noong unang auction kasi, 4.994 million pesos ang floor price nito na para sa mga naunang bidder. Masyadong mahal. Actually, gagamitin lang po. Tapos, pagka medyo nagsawa na, kung may bibili naman, pwede ibenta sa labas. Sunod na naibenta ang Toyota Sequoia sa isang Jose Maria Esteban III sa halagang 6 na milyong piso matapos manalo sa bidding kalaban ang 3 pang bidders. 7.268 million pesos ang original na floor price nito, nakalaunay ibinaba sa 4.669 million pesos. Habang ang asul na Bentley Bentayga 2022, kahit ibinaba sa 13.87 million pesos ang floor price kumpara sa dating 17.31 million pesos, bigong tayaan sa bidding. Pinakamahal pero hindi pinili. Ito ang pamosong Rolls-Royce Cullinan 2023. Mula sa original floor price nitong 45.31 million pesos, ibinaba ito sa 36.28 million pesos. Pero kahit na nasa halos 10 milyong piso ang ibinaba ng halaga nito, wala pa ring nagbid at bumili rito. Ay, yung dalawa, medyo mataas ang presyo eh. Alam mo, hindi naman masyado dito sa atin na gagamit ka ng ganun. Kaya sayang lang yung pera. Sigurado ko kung bababaan pa ng mga 50% yun, mas mabibili yun. Ayon kay Customs Deputy Chief of Staff Chris Noel Bendijo, inaantay na nila ang rekomendasyon ng Auction Committee kaugnay sa gagawin sa mga hindi naibentang sasakyan. If there will be a direct offer, it will be considered by the Commissioner kung acceptable, no? If it is, to my understanding, meron pa rin siyang parang Swiss challenge, parang ipapaalam pa rin natin na meron ng ganitong offer in the hope na baka meron pang mas magandang offer. We cannot resort to donation to other government agencies for their use kasi inappropriate naman to donate sports cars to other government agencies tas gagamitin nila. Nilinaw din niyang tungkol sa pagdudurog o pagsira sa mga hindi nabiling sasakyan sa auction. I think I'm being quoted as saying na kapag hindi nabenta, sisirain. That's wrong. It is just an available option. But as I've mentioned, clearly, ang preference ni Commissioner Ariel Nepomuceno is not to destroy, but to convert it into revenue. Pagtitiyak ng ahensya, parehong requirements sa auction ang ia-apply sa direct offer at sisiguraduhin nilang hindi isang diskaya, kapamilya, kaibigan o kakilala nila ang makakabili nito. Gayong frozen ang accounts nila at magiging kasing higpit sa background checking. Ngayong araw din sana ang pagbubukas ng direct offer pero kinulang sa oras sa pag-aayos ng paperworks kaya magsasagawa ng formal na anunsyo ang ahensya kapag handa na sila. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Mga ka-A to Z, ang bilis talaga ng panahon, patapos na ang unang linggo ng Desyembre. At may paramdam na ba ang mga boss kung kailan ibibigay ang 13th month pay? Sa mga makakatanggap, may payo ang isang financial advisor para hindi maglaho sa isang iglap ang matatanggap na Christmas bonus. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Kaya't ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Yan ang mensahe ng gas station supervisor na si Joanne sa kanyang amo ngayong panahon na naman ng bigay ng 13th month pay at bonus sa ilan. Hindi pa man niya ito natatanggap, nakaplano na ang pupuntahan nito.
Isisave ko po yung 50% nun and then yung 50% gagamitin po namin for Noche Buena and pamasko na rin po sa mga pamangkin, inaanak, ganyan. Sa panahon ngayon, mas maganda po yung mas malaking na isisave natin kaysa yung nagagastos natin. Ang hotel staff na si Beng naman, malaking porsyento ay pambabayad utang. Kesa naman po gastusin sa iba. Tapos pagdating ng January, babayaran na naman ulit. So, mas iisipin ko na siguro yung bayaran na ngayon. At least sa January, wala nang iisipin. Hindi man kalakihan ang inaasahan, okay na niya ito kaysa wala. Kumbaga, sabi nga nila sa Ilocano, dakil na banag. Dakil na banag. Kumbaga, malaking bagay na rin, sir. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, sangayon sa batas, karapatan ng mga manggagawa na makatanggap ng 13-month pay at dapat maibigay ito hanggang December 24 o bisperas ng Pasko. Sakop nito ang lahat ng uri ng empleyado basta't nakapagtrabaho na sa loob ng isang buwan. Para makompute ang halaga ng 13th month, i-add ang kabuang sahod na natanggap sa buong taon at i-divide ito sa 12. Payo ng modern breadwinner at financial advisor na si Geraldine, huwag padalos-dalos sa paggastos ng 13th month pay. Planuhin at ilista ang mga bibilhin at reregaluhan at sundin ang listahang ito. Usually, hindi pa nga na-receive yung 13th month, ang dami na nating plano. Tapos usually, hindi nga siya match eh. Kunwari, ang 13th month is 15,000 or 30,000. Pero yung mga dami natin gustong bilhin, parang iPhone 17, gano'n, na ang layo ng presyo dun. Sa mga plano ipambayad ng buos sa utang ang matatanggap na 13-month pay, mainam niyang i-compute muna ang mga bayarin. Baka okay, naibayad mo yung 13th month, pero hindi talaga sapat yung monthly income. So, ang ending, uutang ka na naman. And then, sa susunod na 13th month pay next year, ayan na naman yung gagawin mo. Paalala niya, huwag pabigla-bigla sa paggastos para humaba ang buhay ng 13-month pay. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nasilayan ng marami nitong gabi ng Huwebes, December 4 ang huling supermoon ng taon. Tinawag ito na Cold Full Moon kung saan 10% mas malaki ang buwan kaysa karaniwang nakikita ng marami dito sa mundo. Ito ang pangatlo sa 4 na sunod-sunod na supermoons ngayong 2025 at pangalawa sa pinakamalaki pagkatapos ng Beaver Moon nitong Nobyembre. Nagmula ang pangalang Cold Moon o Long Night Moon sa tradisyon ng mga Native American at European bilang tanda ng malalamig na buwan at mahabang gabi. Masisilayan naman ang susunod na Full Moon o Wolf Moon sa January 3, 2026 na magiging panghuling supermoon sa serye. Kaya abangan po ito to welcome the new year. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Dennis Trillo, Best Actor sa 2025 Asian Academy Creative Awards. At silipin, Christmas tree sa Oriental Mindoro, agaw pansin dahil sa pambihirang dekorasyon. Ano nga ba ang mga nakasabit? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sumakses ang aktor na si Dennis Trillo matapos hiranging Best Actor sa katatapos na Asian Academy for Creative Awards sa Singapore. Tinalo lang naman ng ating Pinoy Drama King ang 11 iba pang nominado, kabilang ang Hollywood star na si Jacob Elordi at K-drama actor na si Park Bo-gum mula sa seryeng When Life Gives You Tangerines. Hindi personal na nakadalo ang aktor sa red carpet ceremony, pero kinilala pa rin si Trillo dahil sa kanyang natatanging pagganap bilang isang napiping preso sa pelikulang Green Bones. Bukod kay Dennis, nanalo din ng ABS-CBN series na Saving Grace para sa Best Adaptation. Agaw pansin ng isang pambihirang Christmas tree sa Plaza de Bansod, Oriental, Mindoro, kung saan imbis na palibutan ito ng mga dekorasyon, mga liham na naglalaman ng kahilingan mula sa Persons Deprived of Liberty ng BJMP Bansud District Jail at tinawag itong Wishmas Tree. Ayon kay BJMP Lima Ropa spokesperson,
Joe-Free Anglo. Layunin ng proyekto na magbigay ng pag-asa at hikayatin ng publiko na tumupad sa mga simpleng hiling ng mga PDL lalo na ngayong Kapaskuhan. Ipinagmamalaki ng BJMP ang likhang ito dahil simboloan nila ito ng pagbabago at pananampalataya. Kaya naman share and spread the love lalo na ngayong Pasko, mga ka-A to Z. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ng replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa manunulat na si Robert Louis Stevenson. Ang sabi niya, huwag mong sukatin ang bawat araw sa kung ano ang inani mo, kundi sa mga binhing itinatanim mo. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ilabas na po ang mga nakatagong Christmas tree kasama ang makukulay na decors at kumukutitap na mga ilaw. Dahil mayroon na lang tayong 20 days bago ang masayang pagdiriwang. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.